Preacher, Word, Kuya Richard, and Victor Prayer, Kuya Brian. Ang tema natin, our theme for the month is Faith that Moves Mountain. Share lang po ako ng isang verse. Faith that moves mountain. Wait lang po mga kapatid. Hindi ako nakapag ng oras. Take your time. Faith that moves mountain. Kuya Albert is Yan nga, on the yung focus. faith that moves mountain. Wala. Ito. Sabi niya sa kanyang salita, have faith in God. Jesus said to them, truly I tell you, that if anyone say to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and has no doubt in his heart, but believes that it will happen, it will be done for him. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Amen. Sa panahon na ito, mga kapatid, alam natin na may mga pangyayari. There's something happening, especially sa natin na Sa likod na yan. hindi na natin kagustuhan, pero pinapaalala lahat sa atin ng ating Panginoon na patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Lalong-lalo na sa oras na to, sa panahon na to na may kaguluhan man, may mga wars tayo sa sarili natin. Ito yung mountains na kailangan natin. Sabi nga sa Kanyang salita, kaya nating move as long na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Walang malaking mountain siya, walang malaking problema, worries. As long we have God in our heart, sa araw-araw natin, walang malaking bundok na hindi natin kayang paggalawin. Ayan lang. Kaya, palapakan muna natin ang ating buhay ng Panginoon. Ito lang sa panalangin, pagbukas ng ating gawain. Yes, mahito tayo. Yes, Father God in heaven, Heavenly Father, in the name of Jesus, purihin ka, O Lord, ipilahin ka sa oras na to, O Lord. Kami, taos puso nagpapakumbaba sa iyo, O Lord. Let your presence, your Holy Spirit, na manahan dito sa apat na sulok na to, O Lord, na gumalaw sa aming puso, O Lord. Isipan, O Lord, yung Holy Spirit mo, mauna sa amin, O Lord, at presensya mo, O Lord. Kami lubos na nagpapasalamat sa umaga nito, O Lord, dahil sa buhay, hangin, tubig, pagkain na lagi niyong pinagkakaloob sa amin. Alam namin na kami bless, O Lord. Extend po yung pagpapala nito sa mga higit na nangangailangan, O Lord, sa mga pamilya na apektuhan ng mga kaguluhan na to, O Lord. I declare na maging mapayapa sila, O Lord, na matagpuan din sila sa iyong presensya, O Lord. Ganoon, papasalamat sa oras na to, O Lord, dahil napaka-payapa ng aming pagtulog. Salamat kami sa umaga nito, O Lord, dahil nandirito kami sa iyong presensya, O Lord. Hayaan mo na gumalaw yung banal na spirito sa apat na sulok na to, O Lord, na manguna ka sa puso't isipan namin, O Lord, na lahat ng mga babanggitin dito na salita, O Lord, o wisdom, hiling namin na manatili sa aming puso't isipan, O Lord, pamalakaran namin ng iyong salita, O Lord. Salamat kami sa buhay ng mga kapatid na wala dito, O Lord. Puhin mo kanilang puso, O Lord. Yes, O Lord, na manumbalik sa ganitong gawain dahil alam namin na dito namin matatagpuan ng yung kagalakan, O Lord, ng kasiyahan sa aming puso, O Lord. Pasalamat kami, O Lord, sa lahat ng tatayo dito sa pulpito nito, O Lord. Let your Holy Spirit manifest sa bawat isa sa amin, O Lord, na lahat ng sasabihin namin, babanggitin namin, O Lord, ay magagaling lamang sa iyong salita, O Lord. Salamat kami, O Lord, sa araw to, O Lord. And also, Lord, inihiling namin repentance, O Lord. Please, O Lord, alam namin na nagkakasala kami sa araw-araw, O Lord. Hayaan mo, Lord, na linisin mo ang iyong banal na dugo, mga kasalanan namin, O Lord. Alam namin na nagkakasala kami sa araw-araw, pero nandyan ka, O Lord, God of mercy, na handang magpapatawad sa amin sa mga nagagawa namin kasalanan, Lord.
O Lord, na baguhin mo ang bawat puso namin, O Lord, na mai-align sa iyong mga salita, O Lord. Salamat po, Lord. Ang mga gagamitin dito sa harapan, O Lord, na mag-manifest yung banal na Espiritu, O Lord, lalo na sa mabibigay ng salita na si Kuya Richard, O Lord. Bless mo siya, O Lord. Bigyan mo siya ng wisdom, O Lord. Lahat ng mga sasabihin niya is manggagaling lang sa iyo, O Lord. O Lord, bless po siya at pamilya, O Lord. Maraming salamat po, O Lord, sa buhay ng mga kapatid na nandito dahil alam namin, sabi sa iyong salita, dalawa, doon nagkatipa sa iyong pangalan, O Lord, ay nandito ka sa aming kaligtahan. Bayin niyo yung Friday service namin, O Lord, na nagmatagumpay. Glorious, O Lord. Maraming salamat po. Sa alam namin tinataas ang pinakamataas na mabuhay po sa salamat, O Lord. Purihin ka, O Lord. Nagpilahin ka, Panginoon. Just name we pray. Amen. Malakas. Barado doon sa ano yan eh. Yung host. Kailang mabuksan. Yes, good morning! Good morning mga kapatid! Pinagpala tayo ngayong umaga because today is Friday, the best day na pinagpapala ang mga anak ng Diyos. Amen. So, sa umagang ito, welcome sa mga kapatid daw. Kasama tayo ngayong umaga na to because this is Friday, the last Friday of the month. So, ang ating tema is Faith That Moves Mountain. So, welcome kay Brother Albert. So, gumagawa ako ng sarili pangalan. So, welcome, Brother Albert. And welcome sa mga kapatid sa bawat isa na nakasama natin ngayong umagang ito. So, kung ano yung pagpapala na ginawa ng ating mahal na Diyos sa mga believers natin, sa mga congregation kagabi, the best din also ang gagawin ng Panginoon sa araw na ito. Amen. Sapagkat this day, kasama natin ating mahal na Panginoon na mangunguna sa ating worship service from starting to the end of our worship service. So alam ko for the whole week and the previous days, may mga pagpapala tayo na receive sa ating Panginoong Diyos sapagkat napakabuti niya, binibigyan niya tayo ng papala sa araw-araw na dito tayo sa mundong ito. Maliit man o malaki, so kailangan bilang believers, bilang Christians, kailangan magpasalamat tayo sa Panginoon. Because napakabuti ng ating Panginoon, He is powerful, makapangyarihan ng kanyang mga salita na natanggap natin. So bawat biyaya, bawat pagpapala na binibigay niya, i-testify natin yan sa mga kapatid natin, sa congregation. Kasi alam ng Panginoon, sabi niya, bibigyan kita ng pagpapala, pero isi-share mo rin sa mga kapatid, sa mga kapwa natin believers. So kung financial man o whatever na na-receive natin sa ating Panginoong Diyos, so kailangan i-share natin, i-testify natin sa mga kapatid natin na napakabuti ng Diyos na patuloy ng bibigay ng pagpapala sa atin. Amen! So kailangan mayroon dito representative mamaya. Mayroon din dito sa kabila. And of course, mahaba ang oras natin, unlike kagabi. Ngayon mahaba ang oras, so kahit 3 to 4, pwede tumayo dito para i-testify. So huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot na i-testify natin ang ating pagpapala mula sa Panginoon. Sapagkat pag na-testify natin yan in our hearts, in our mind, so yung pagpapala na yun, tuloy-tuloy yun na ibibigay ni Lord para sa atin. Para next time, mas kuwan pa yung mga pagpapala na isi-share natin, i-testify natin. So for me, kasi kagabi na paano na yung i-testify ko na yung nangyari sa akin, yung mga pagpapala na binigay ni Lord sa akin. It's all about the prayer. So powerful ang panalangin, powerful din yung mga salita ng Diyos. So today, I request everyone, kung sino interesado ngayon na tumayo dito. But before that, sabi nga dito sa 1 John 5, 11 and 12, sabi niya dito sa verse 11, at ito ang patutuo ng Diyos, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Sa buhay na walang hanggan, eternal life. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Amen. So Jesus Christ, binigay niya si Jesus Christ para sa atin, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. And 12, ang sino mang nasa kanya, ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen. So nandito tayo ngayon sapagkat tayo na ay nasa Panginoon. So tayo ang anak ng Diyos, na doon na tayo sa Kanya.
Ngunit ang sinumang wala sa Kanya, ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. So sino yung wala sa Kanya? Yung nasa labas, na hindi nakakilala sa Panginoon, na hindi nanampalataya sa Panginoon. Pero napakabuti ng Panginoon sapagkat dito tayo as believers, yung mga hindi nakakilala sa Panginoon, gagamitin tayo para hakayin natin yung mga kaluluwa, para makilala nila ang Panginoon, at magkaroon din sila ng magandang pagpapala. Amen. So yun, sino dito na side mauna? Because I know Brother Robert, I see him Brother almost 2 months. So within 2 months, God is good for Brother Robert that He bless Brother Robert. Albert, so within 2 months, God is good. He blessed Brother Albert. So now today, I request Brother Albert to stand here to share what the blessings of the Lord to give to you, especially to your family. Especially now today there is a Middle East conflict, so you can share about your family, your country, about your country, what will happen for this time. Brother Albert? The goodness of God. Amen. Good morning. Praise the Lord. Amen. It's a pleasure again being back here on this podium. It's again. Peter was here last time. Anyway, I just want to give God the praise and the glory for us who are all here. With what happened in just some distance away from us. We have been having interceptions of results, but we are still standing here, able to smile, give God praise, gather ourselves. And the midst of us is where God is the greatest. I want to thank God so much. I also want to thank, at least the most important thing is, I'm always close to my brothers, Eddie, Bond, the Mahaden team. Without you, I don't think we would be standing so much with this faith here as we are today. With what to share, I just have to thank God. I also have to thank the love, the kindness, the gratefulness this family has shown to me. There's nothing more I can say but to say thank you and God to reward you where He hasn't rewarded you. This I have to really attest and say thanks so much. And I will not forget the few gentlemen who made the trip to Manifa some few weeks ago. I would like to give you thanks so much, Kuyanas, Eddie, Orlando, and the team. Please, Niels, you really brought light to us in Manifa. I think you gave us that encouragement to love God more. And He gave us that wake-up call to give Him so much praise and worship. We thank you very much. We appreciate that time. And we ask God also to bless you where you are. Apart from that, I love you all. Thank you. Okay, thank you. Thank you so much, Brother Albert. Thank you for the time and sharing to us about the goodness of the Lord. So, as your testimony, so that is the God's promise. Sabi nga dito sa Psalm 91 verse 3, surely He will save you. He will save you from the fuller's snare and from the deadly pestilence. Amen. Because of the Middle East conflict, God's promise is to save us and to save you also. But we will continue to praise God. We will continue to do what we have to do for the goodness of the Lord. Amen. So next, sino pa? Sino pa dito? The other one? Ate Lilian, do you have to say something for the goodness of the Lord? Amen. Yes! Yes, palakpakan natin si Ate Lilian. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. For me, God is good all the time. Really. Proven and tested. You see,
Right now, my duty is always 8 to 4. So I have all the time to attend that, all the hours. So I'm happy. But the only problem I have, always straight duty up to 8 o'clock. No problem. No problem. So God is giving me the strength and Amen. really wisdom na makomplete ko yung 12 hours every day. So, thanks God. Good for you. So thank you Ate Lilian and thanks God na binalikan si Ate Lilian for the normal work schedule. Amen. So continue na yan Ate, tita para sa all the time kasama ka rin namin dito. So sabi nga dito sa Job chapter 22 verse 27, you will pray to Him and He will hear you and you will fulfill your vows. Amen. So napakaganda ito, no? Malaki tayo manalangin sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos, at pakikinggan niya ang ating panalangin. And you will fulfill your vows. Amen. So the best talaga ang ating Panginoong Diyos, sapagkat sa araw-araw na nabubuhay tayo sa mundong ito, patuloy niya tayo inaakay, patuloy na tayo binibigyan ng protection. Huwag lang tayong mahiya manalangin, huwag lang tayo makalimot na manalangin para sa Kanya sapagkat napakabuti niya. Amen. So another, decide two. Two, I request two. Oh, the yellow one, the gray one, or the black one. The gray one, the black one. Who is this? The yellow one, una. Yellow one. Yes. Wala na. Tumigil ba na sa likod niya? May yellow socks mo. Good morning po mga kapatid. Talagang masaya tayo kasi nandito sa presidya ng Panginoon. Unang-una, pinapasalamatan talaga ang Panginoon. Unang-una sa bagong buhay na nagising pa tayo sa bawat umaga. So, yun, isang malaking pagpapala na sa ating lahat, hindi na sa akin, sa atin lahat, sa bawat pamilya na nandito. At ang mga na sa pamilya natin sa Pilipinas. Second thing, pinapasalamat ko rin yung mga sitwasyon na dumarating sa buhay ko. Marami akong sitwasyon pero nagpapasalamat ko rin ako sa Panginoon. Diniklirahan ko na yan na God will provide everything. So, no need na mag-isip ng negative kasi nandyan si Lord. Kaya huwag tayong maasa sa sarili nating kakayanan. Si Lord ang bahala. Amen. And then, sa ganun din po sa trabaho namin, talagang praise God talaga na kahit yung manpower namin, sakto lang, pero lahat ng mga task namin na ano naman namin, na compare namin sa bawat araw. Kaya yun, malaking ano namin talagang pasasalamat din sa Panginoon kasi yung oras talaga na ano namin, na nabigay namin sa wala kaming ano. Kaya also nagpapasalamat din ako sa takalang ito na kahit medyo lumayo-layo pero nandyan pa rin yung mga kapatid. Talagang yun talagang mabait talaga si Lord. Amen po. Thank you. Yes, amen. Maraming salamat Kuya. So, napakaganda din ang testimony ni Kuya. Sabi nga dito sa God's promise, this is the God promise, Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Amen. So, kagabi, napakaganda ng exhort ni Kuya Eli, Josaphat o Josaphat? So, Josaphat, so sabi niya, the Lord will fight for you, you must be quiet. So, sa grupo ni Josaphat, hindi sila mismo ang nakipaglaban doon sa kaaway nila, kundi naglagay lang siya ng mga worshipers at si Lord na ang kumilos para doon sa mga kalaban. So, mga kalaban nila, sila na ang nag-aaway. So, napaganda ang buwan ng Exodus 14:14 and then sa kay Kuya testimony. So, continue lang tayo manalangin. So, mananatili tayo sa ating Panginoon. Kung ano man dumadating sa buhay natin, huwag tayo kagad bigla-bigla na mawala sa Kanya. Yan nga ang magandang time, yan nga ang magandang panahon. Pag may dumating sa buhay natin ng mga challenge, sa mga problema, mananatili tayo sa Kanya because the Lord will fight for us. Amen. So, last one.
Kuya Bon. 1, 2, 3, 4. Kuya Bon! Kuya Bon! Na-mention ka na. Alam mo ha? Hello. Good morning. I would like to thank God. Papasalamat lang po ako sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya. Sa ginawa niyang bagong plan sa akin. Naka-duty na ako. Sila sa trabaho. Tsaka pinagpapasalamat ko rin po yung gawain sa Manipa na pinagkalap ng Panginoon. Dahil doon nagkakasundo-sundo kami nagkakapatid doon. Lagi kami protected ng Panginoon. Sige ba, Kuya Ma? Kuya. Praise the Lord. Hallelujah. Diba? Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon Meron yan. dahil yun, sa family ko yun, unti-unti na nakakakilala sila sa Panginoon Diyos. Amen. Sa side ng asawa ko. Amen. Sa side ko. Alam nyo, last time nakita ko yung boss ng tita ko yung time na kasi nung unang na-convert ako, unang inakay ko yung mga pinsan ko eh. Ngayon, I see the Lord na kumikilos siya sa buhay nila. Nung time na lumipat sila sa US, baga parang nakalimot sila sa Panginoon eh. Baga na-enjoy nila yung buhay. Pero, nung time na ngayon, yung crisis ngayon na nag-shaken si Lord, gumising yung pananampalataya. Yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nagsisimba na sila Panginoon bali. Kasi yung isi-share ng salita ng Panginoon, yung seed na kahit konting salita ng Panginoon, pagbubungan yan, mga kapatid. Once na si Lord na yung kumilos dyan. Nung nakita ko yung mga kita ko, amen, they are praising God, amen. Nagpapatuloy sila sa gawain ng Panginoon. Yun. Kaya salamat sa Panginoon dahil tunay na siya buhay at tapat sa aking mga salita. Amen. So, amen. Maraming salamat sa mga kapatid natin na nagbigay at nag-share ng kanilang mga testimony na pagpapala mula kay Lord. So, yung mga pagpapala na binigay sa atin ni Lord to testify, hindi lang na pag-testify natin na malungkot na magkakaroon tayo ng pag-iiyak. But for today, yung tinitestify natin, pagpapala ni Lord is kasiyahan sa bawat isa. Kaya ang bawat isa nakangiti, nakatawa. So, amen. Praise God. So, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos. And mga kapatid, patuloy lang tayo sa ating Panginoong Diyos sa pananampalataya para sa Kanya. And we will proceed now for the offertory song. Kuya Aaron. Ba't magkakanta siya? Manipa boys. Manifa Boys. Kuya Aaron and Manifa Boys. Manipa song word. Samahan mo ako. Uy, samahan mo siya! Kelvin, samahan niyo yan! Hindi pa kayo! Hindi, cheerer ako! Go, go, go! Hindi mo, ano ako nyo ngayon? Ako yung taga-video. Magkanta kayo! Yung ano, mga mic. Wait na. Ano ba yung Tagalog? Yes.
kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kahit buti lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kahit buti Panggaan na. Yung doon po sa si Kuya Romeo. Doon po sa EYTV na bus station. Sa mosque po. Yes! Remote. Yes, Lord! Amen! Kay Pupogi at saka kay Gaganda, no? Declaration na yan. So lahat tayo dito is pinagpala, di ba? So dapat makikita ng Lord kung inyong mga nakangiti. Amen? Huwag maging malungkot. Kasi ang Lord is naging masaya siya kung nakikita niya ang kanyang mga anak na masaya. Amen. So dapat tayo ay magalak, maging happy always, happy lang, family. Dito tayo sa giving mga kapatid, na kung saan i-share ko lang itong the parable of the rich fool, kung saan the scenario is na ang character dito, amen, is sa lalaki, the rich fool, and also Jesus Christ. The scenario sa 11, sa Luke 12, verse 13, someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Itong sabi ng isang tao. At ang sagot ng Lord, Jesus replied, "Man, who appointed me a judge or arbiter between you?" So sa 13 and 14, dito mga kapatid, nagtatagpo isang lalaki in the crowd, and yung lalaki, sinabihan niya si Lord na kung saan gusto niya makuha yung mana niya. Gusto niya makuha kung yung inheritance na para sa kanya. Kung sabi ng Lord, sino ako para mamagitan sa inyo? Sino ako para maging judge about sa inheritance na maibabahagi sa inyo? Anong ng Lord sa lalaki? Na which is, si Jesus Christ, ang Lord is, hindi siya nakafocus sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Ang gusto ng Lord is that makafocus tayo in line sa kanyang salita. Kaya yun ang naging tanong ni Jesus Christ na, sino ako? Who appointed me a judge or an arbiter between you?
Sino ako para mamagitan sa yaman na makamundo, sa yaman ng mga arian-arian natin, sa mga lupain natin, sa mga sasakyan natin. Ang Lord is walang ano dyan ang Lord. Ang gusto ng Lord is that only His word, doon lamang siya mamamagitan, hindi sa mga bagay-bagay dito sa mundo. And then He said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of position. Kasi dito mga kapatid, nakikita ng Lord na yung lalaki is that gusto niya makuha agad yung inheritance, yung mana niya. Amen? Na kung saan sabi ng Lord, watch out, mag-ingat ka. Kasi nakikita ng Lord sa lalaking iyon na iyon ay greediness. Amen. Yun ay greediness na nakikita ng Lord sa kanya na gusto niya maging mayaman kaagad. Pero hindi yun kalooban ng Lord, yung pagiging mayaman kaagad. Ang gusto ng Lord, wait for the divine timing. Yun ang sabi ng Lord. Kaya dapat tayo mga kapatid is maging maingat tayo sa ginagawa natin, maging maingat tayo sa mga bagay-bagay na antayin natin yung para sa atin. At sinabi ito ni Lord na dito sa the parable of the rich fool in Luke 12, chapter 16, Luke 12, verses 16 to 21. Sabi niya sa 16, and He told them this parable, the ground of a certain rich man yield an abundant harvest. Dito sa 16 mga kapatid, sinabi ng Lord about sa parable na may mayaman na lalaki, na abundant siya, mayaman siya sa sakahan niya, nag-harvest siya ng sobra-sobra. Sobra-sobra yung nakuha niya sa kanyang harvest. Sa 17, he thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Sa 16, pinakita doon sa parable na sobra-sobra yung harvest na nakukuha niya sa kanyang ari-arian. Kaya dito sa 17, sabi na mayamang lalaki, what shall I do? I have no place to store my crops. Dito pala mga kapatid, what shall I do? Maiisip na natin, makukuha na natin yung wisdom na kung talagang naka-align tayo kay Lord, hindi na natin iisipin yung harvest natin na sobra kung saan natin ilalagay. Alam natin, kung tayo ay nakafocus sa salita ng Lord, alam natin sa mga salita ng Lord, hindi na natin iisipin itong what shall I do? I have no place to store my crops. Kasi alam natin kung saan ito dapat ibahagi. Kaya nga sabi ng Lord on how to pray is that do not pray in singular form. We will pray in plural form. Ibig sabihin, we will pray not only for ourselves, but we will pray for the other people. Ito yung gusto ng Lord. To build to build ourselves in line to Him. Na maging matatag yung pundasyon natin in line kay Lord. Ito mga kapatid, we will not make the Lord Jesus Christ as our second option again and again. We need to remind ourselves that the Lord is only our priority. Di dapat natin i-question itong what shall I do sa mga kayamanan natin. Kasi bawat sa atin is may privilege eh. Bawat isa sa atin may trabaho. And that is the grace by the Lord. Grasya yan ng Panginoong Diyos. Kaya, in line to Him, nag-aaral tayo dito, dapat alam natin kung paano ito gamitin. Hindi na dapat natin i-question itong what shall I do. Pero I know, wala yan dito. Hallelujah. Wala yan dito.
We are all in line to Him. Nasa 18, mga kapatid. Nasa 18. Nag-iba yung ano ko. Basahin ko na lang. Sa 18, then he said, "This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain." So sa 17, mga kapatid, is that nag-iisip pa siya, he think on what is going to do with his grains, yung mga butil niya. Then dito sa 18 is, ang gagawin niya, sisirain niya yung lagayan ng mga store kung saan niya ilalagay yung butil niya. Ibig sabihin yung para siyang yung lagayan ng kanyang ani. Kasi maliit lang eh. Kaya ang gagawin niya dito sa 18 is sisirain niya yon at gagawa siya ng malaking imbakan ng kanya o bodega, imbakan ng kanyang harvest. See, kita natin mga kapatid yung wisdom dito. Kung saan hindi na dapat iniisip iyon. Wala na dapat nagibaan na mangyayari. Kung in line tayo kay Lord, hindi na dapat natin ito magagaya itong ginagawa ng rich man na ito, a full rich man na ito, mangmang, kung saan kine-question pa niya na kung anong gagawin niya sa harvest niya. Hallelujah. Kaya dito mga kapatid, ang wisdom dito is that kung in line na talaga tayo kay Lord, hindi na natin iisipin yung pagbibigay. Voluntary na yan. Wala nang question dyan. Bigay na para kay Lord. Yung talents natin, yung kayamanan natin, not only kayamanan financial, kayamanan sa lahat. The way we connect to other people, yung mga smiles natin sa ating mga kapatabi, sa ating mga kapatiran, huwag natin yan ipakita natin iyan. Kasi ang gusto ng Lord is, maging masaya lang tayo eh. No? Hallelujah. Then sa 19, and I'll say to myself, you have plenty of grains laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. See? The rich man think only for his own self. He will stock his grains. He will destroy the small yung imbakan, maliit na imbakan, and make a bigger one. Store not only for these years, but he will use it many years for himself. At ang gagawin niya is that uupo lamang siya, kakain, iinom, easy life. Pero hindi niya naiisip na hindi iyon kalooban ng Lord. Kasi selfishness, greediness. No? Amen? Kaya dapat, huwag natin magaya itong the foolish rich man. Kung saan, kung mayroon tayo, bibigay natin. Mag-share tayo. Kaya nagagalak ako, I'm so blessed now, na one of our mga kapatiran na tumutulong kahit hindi nila kilala personally, pero tumutulong sila. Yan sa labas, nakikita ko. And I know that God is nakikita yan ng Lord. Sa 20, but God said to him, ito yung sabi ng Lord sa rich man, but God said to him, you fool, this very night, your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? Dahil sa ginagawa ng rich man, hindi niya iniisip yung ibang tao. Ito yung sinabi ng Lord, you fool, this very night,
your life will be demanded from you. Now, kung ano yung itinatanim natin, ipinapakita natin, may balik yan. What you sow is what you will get. Aantayin pa ba natin na darating yung time na sabihan tayo ng Lord na you fool? Negative words. Sobrang ano yan, kapatid. And we will not allow that one. We will not allow that the Lord will close the door. We will not allow that the Lord sinaasapwera niya tayo. We will allow the Lord na makilala niya tayo. And then you will have to get what you have prepared for yourself. Now, it is not only you, mga kapatid. Kung ano yung tinatanim mo, siyo naanihin mo. Sabi nga sa Exodus, it is not only yourself, but also, second and third generation is mag-aani yan. So we need to be careful sa nilalakaran natin. Ay hindi lamang sa sarili natin babalik ang mga ginagawa natin, pati sa mga futures natin. Amen. And sa 29, this is how it will be with whoever stored up things for themselves, but it is not rich toward God. Ito yung nakuha ng rich man. Ano yung pinanim niya is, yun yung aanihan niya. Aantayin pa ba natin na sabihan tayo ng Lord na you fool, mangmang ka, and it is too late. In the name of Jesus. Let's pray, mga kapatid. We are now, nandito na tayo sa harvesting sa ating mga buhay, mga kapatid, kung saan nararanasan na natin ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Nararanasan na natin ang blessing, ang breakthrough, mga kapatid. Now, it's your choice, mga kapatid, the decision making, mga kapatid, kung paano natin lakaran ito. Na huwag dapat tayo maging selfish, na huwag dapat tayo naisipin yung sarili lang natin, but isipin din natin yung mga kapatiran, isipin din natin lahat ng mga tao, mga kapatid, kung saan sabi ng Lord na the more you will give, is yung pagpapala sa atin is ibabalik yan ng Lord sa atin. Kasi ang Lord, mga kapatid, is hindi yan natutulog eh. Ang Lord is always watching us sa mga ginagawa natin. Hallelujah. Let's pray, mga kapatid. Now in Matthew 6 verse 33, and seek ye first the kingdom of the Lord and His righteousness, and all these things will be added unto you. Patuloy lang natin, unahin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. At lahat ng pagpapala ay susunod yan. Hallelujah. Father God in heaven, we acknowledge you, Jesus, Lord. We acknowledge you, Jesus, Kings of Kings. We acknowledge you, Jesus, Lord. Names above names. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagiging makaunawain mo sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong pagmamahal sa amin, O God. Is Lord, pinupuri ka namin. Hallelujah. Thank you, O Jesus, sa lahat ng blessing na ibinibigay niyo sa amin, Panginoon. Sa mga kapatiran na nandito, blessing na yan, O Jesus, Lord. Sa kanilang presensya, na naging kalakasan din namin, O God, na nainlain lamang sa iyo yung ginagawa namin, O God. Thank you, O Jesus, Lord,
sa bread na ibibigay niyo sa amin physically, but most especially, oh God, spiritually, oh Jesus Lord, na ikaw lang yung naging sentro, ikaw lang ang sentro sa aming puso't isipan, oh God, na hayaan namin na the Holy Spirit na gumalaw sa amin, oh Jesus Lord. Hallelujah. We allow your Holy Spirit to us, oh Jesus Lord. And we declare na lahat na nandito na kapatiran, even sa aming mga pamilya, are all protected, are all blessed. Hallelujah. We pray sa lahat ng mga kapatiran na yung mga nararamdaman na kasakitan nila ngayon, oh Jesus Lord, is wala na yan, oh God. Kaya alam namin, you are the great healer, oh God. Jesus Lord, thank you, oh Jesus, sa mga kapatiran na ginagamit ko dito sa pulpito, oh Jesus Lord, na ginagamit nila yung talento na maitaas yung pagiging maka-Diyos mo, oh God. Yes, Lord, we thank you for everything, sa protection, sa guidance. We declare this church, oh God, are all protected at all times, yes, Lord. Hallelujah. Send your thousands of angels, oh God, na manahanan dito sa church na ito, Jesus Lord, na wala namang sugo ni Satan, oh God, na mag-destroy dito, oh God. Jesus Lord, we surrender everything to you. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. So, are we blessed po, mga kapatid? Amen. Salamat po sa bawat buhay niya, no? Na patuloy na mahal sa gawain ng Panginoon, no? Sabi nga, ating tema ngayon, diba? Sabi nga, ano man mga sitwasyon, diba? Mga bundok man, kabundok man ang problema, no? He can move the mountain. Sabi dito sa Lucas 1:37, sapagkat wala anong bagay na hindi kaya gawin ng Diyos. So, ganun pangyarihan ng Panginoon, no? Walang mahirap sa Panginoon, no? Lahat kaya niya gawin. Ano man mga sitwasyon natin, di ba? Mapangyarihan si Lord, kaya niya baguhin lahat ng sitwasyon natin, no? From nothing to something. So, Lord, ang nagbibigay sa atin ng patuloy na kalakasan. So, narito tayo, di ba? Patuloy natin bigyan ng ating puso ito si Mano, na pag-arihan natin siya, patuloy tayo sa kanya, no? Papurihan natin siya po sa damatan, sa lahat ng mga pinagbigyan natin. So, samahan niyo ako na papurihan natin ang Panginoon sa damatan natin siya. Sa nagagapi, siyahan sa nagbibigati, kasagutan sa aming dalangin. Ikaw ang Diyos namin, kalakasan sa naghihina. Ang iyong yakap na darang akwina, kaligtasan
kaya't kami ay nagtitiwala. Patuloy kang naghihimala, kaya't kami ay maniniwala. Ang Diyos namin naghihimala, kaya't kami ay magtitiwala. Naranasan namin banal na Espiritu, kumikilos pa rin. Kalwalhatian mo, makikita ng mundo. Aming matatabon, kapangyarihan mo, kararanasan namin. Banal na Espiritu, kumikilos pa rin. Kalwalhatian mo, makikita ng mundo. Aming matatabon, kapangyarihan mo. Kapangyarihan mo. Kapangyarihan mo. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, thank you, Lord. Panginoon, sa gabi ito, Lord, sa pangyarihan mo, sa kadakilaan mo, Lord, sa patuloy na gawain sa bawat isa amin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Patuloy natin papurihan ang Panginoon. Ay manamig, mga gabi sa araw na ito. At si Lord, ang ating mga patuloy na pagtatas. Ang puso natin ay manamig. Dahil si Lord, ang makasama natin sa gabi ito. Hallelujah. Patuloy natin, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Manamig siya, hallelujah. Oh, hallelujah. Tila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Tila ka,
inyong gabay, Lord. Salamat sa kapagdaan mo, Lord. Mahal po ang Panginoon. Humingi po ng kapatawaran, Lord, sa lahat ng pagkukulang namin sa lahat ng kasalanan na Lord, patuloy ko ang aming talas, Panginoon, sa kalagitnaan. Ikaw ang patuloy na ng Panginoon sa bawat buhay namin, Lord. Without you, we can do anything, Lord. Without you, we can do nothing. Salamat, Lord, sa buhay na kasiyahan. Lord, patuloy mong i-bless ang bawat sa amin. Sa lahat, Panginoon, maging sa panambahan ko, Lord. Ikaw ang patuloy. Namumuna ko siya, makalagitnaan, Lord. Bless us, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Yes, Lord, hallelujah. All the saints and angels bow before your throne, and all the
kabutihan. Amen. Sa umaga pong ito, Lord God, we are giving thanks to you, O Lord. Hallelujah. Dahil muli, ay pinagtipon-tipon mo, mga lingkod mo, upang makapakinig ng iyong mga mayamang salita sa umagang ito, Lord God. Salamat sa bawat buhay ng mga kapatid ko na naririto ngayon, O Lord God, at lubos ng maasa, O Lord God, sa iyong pagmamahal. Kaya sa umaga pong ito, Lord God, hallelujah, gamitin mo lamang ang iyong abang likod, O Lord God, tago mo lamang sa iyong likuran, ikaw ang makita, ikaw ang marinig sa umagang ito, Lord God. Dahil ang piling na ito, O Lord God, ay para sa iyo lamang. Kaya, O Lord God, hallelujah, hallelujah, ang salita na may lalatag sa aming kalagitnaan, O Lord God, bigyan mo po ito ng kapangyarihan sa bawat buhay namin. Maraming salamat po, Lord God. All the glory, honor, and praise belongs to you. In the name of Jesus and all the beloved will say, Amen. Amen. Hallelujah. Blessed morning to everyone. Praise the Lord. Amen. Lord. Once again, blessed morning to everyone.